We are back, but before we go any further, I'd like to say hello to our viewers in Taiwan, Brunei, China, Hong Kong, Mongolia, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Japan, and South Korea. Thank you for tuning in to General Assignment. We have another guest, well, not a new guest. He's been with us before, pero siyang isa sa ating mga go-to people. Kaya nga, pag napag-uusapan natin ng mga issue na may kinagagawan sa transportasyon at sa trapiko, si Ginoong Efren De Luna ang siyang presidente ng grupong ACTO. Kaya Efren, kumusta? At welcome again to our program. Mga kaibigan, pag-uusapan po natin na itong napakalaking problema. Palagay ko, nagkakaintindihan tayo dito. Itong problema ng trapiko na sinasabi nila, meron daw mga Japanese think tank group na sinasabi bawat minuto, milyon-milyon ang nawawala sa ating bansa in terms of business opportunities, yung losses in business opportunities dahil kung hindi maka-abante ang mga sasakyan na nagdadala ng ating mga manggagawa, ng mga manager lahat, paano aabante rin ang pambansang ekonomiya. So kung meron kayong mga thoughts, meron kayong mga reaksyon tungkol dito sa traffic situation, the number to text is 0915-209-6012. Ayan, nakikita natin sa screen. We would like to hear from you, pero text us at least your first name and where you're from so we can gauge our range. Okay, pero bago natin tutukan itong traffic situation, nasimulan na rin natin itong energy problem. At ito si Mr. Perdon na siyang isa sa mga haligi ng business community ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Pero meron kayong mga hindi ko na masabing pakulo, no? Pero meron kayong mga bagong proyekto na biktima kayo na itong monstrous daily traffic dito sa kalungsuran. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Alam dalawa ay nakita naman natin yung pinsala ng mga ibigan. Okay. At lantad na lantad ang mga ginagawa. Wala naman talagang direkta na plano ng ating gobyerno. May ginagawa ba? At sa aming observation sa mga dialogue na pinupuntahan namin, wala naman silang direkta na nasasabi sa amin kung anong solusyon. Ang nagiging problema natin sa ating gobyerno ay parang may kanya-kanya silang kapangyarihan na ipinaglalaban. May direktang kapangyarihan ang local government na sinasabi sila may right. Sinasabi ng MMDA sila may kapangyarihan. Ang sinasabi naman ng LTO at LTFRB, mas makapangyarihan sila dahil sila nagbibigay ng right. Parang galing yung sistema. Kaya doon sa Panginoon... So lahat maliliit na Panginoon? Oo, lahat sila. Sa kanilang munting bakuran? Oo, lahat na sila. May kanya-kanyang kapangyarihan. Pero ang mga tinatamaan ay katulad namin sa hanay namin at hindi lamang yung hanay namin ang nagkapiperwisyo, pati yung mga mananakay. Okay, ito kung ganitong sitwasyon na halos mabibilang, mas mabilis pa kung maglalakad ka papunta sa paruroonan mo kaysa sumakay minsan dito sa Metro Manila. Nung isang araw, alam niyo yung nangyari dyan sa may NLEX, no? Kung saan parang hindi lang usad pagong, kung hindi parang baka parang mabilis pa lang makapunta sa paruroonan kaysa kung nakasakay ka sa kotse, no? Anong impact niya sa inyong industriya? Dahil marami mga tsuper nagsasabi, pag halos hindi gumagalaw yung traffic, kahit napuno yung inyong mga sasakyan, parang lugi. Double talo kami ron. Wala na kami kinita, ang nakinabang lamang doon yung gasolina. Yung mga oil company. Okay. Dahil hindi naman namin pinapatay hanggang sa may traffic Dahil biglang parang usad pa yung takbo, hindi ka pwedeng magpatay ng makina. Kaya lumalabas, kahit na hindi tumatakbo yung makina, yung sasakyan mo, tuloy-tuloy naman yung pag-impact ng pagkain ng tuloy. Kaya lumalabas doon ay direkta na talagang wala. Nung araw na yun, at saka yung mga nakalipas, wala kami pinita. Alam ko nagkakaroon ng konsultasyon ng iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno with the transport sector, yung ibang mga motorista,
Hindi nyo ba nasasabi man lang sa kanila, kayo, mga transport leaders, transport sector, na ito minsan yung ginagawa nilang bigla na reblocking ng maraming lugar, tsaka yung maraming mga unnecessary na mga nanguhuli, sinasabing unnecessary yung biglang magkakaroon ng mga smoke emission check dyan sa gitna ng highway, sa rush hour, tsaka yung mga kung ano pa, yung mga panghuhuling hindi naman wala namang kinagagawan sa exactly reckless driving or something na gano'n na hindi ba yan na i-communicate nyo sa kanila na dapat sana baguhin ang kanilang mga patakaran? Para sa amin, sa nakita namin, katulad yung implementation nila, yung dyan na sinasabi, yung Joint Administrative Order, na nagkaroon ng public hearing yan. Saan kayo lang ako nakakita dito sa administrasyon ito, na nagkakaroon ng public hearing information, pero kalahating araw lang. Pero ang ipinakikita nila kung paano kami magbabayad ng mga fine and penalty. Pero hindi naman pinag-aaralan at hindi na napapag-usapan paano kami para hindi kami mahuli. So hindi kayo pinapansin, in other words, parang pakitang tao lang yung kukumpisahin ka, pagkatapos ang gagawin nila ay may attendance. Siyempre, kapag kayo lumatin, attendance ka. Pero lalabas doon, wala nang tanong, pinalalabas nila, may attendance ka na, sumakayong ka na sa kagustuhan nila, kahit tumututol ka. Kaya ngayon yung nagiging problema sa ating gobyerno. Pag pumunta ka doon, bumungkahi ka, kung ano yung maganda pwede namin maitulong, wala ka ng kapangyarihan para magtanong, wala ka ng kapangyarihan para mag-sentence kung ano yung kaganda. Basta sila na lamang ang magaling. Basta ito dapat gawin, ito dapat yung sundin. Hindi naman nila binibigyan ng pagpapahalaga yung ordinance sector na makatatamaan. Kaya ang uli ng overt na ano. Kung inyong ikukumpara yung patakaran ng mga namumuno ngayon sa LTO, LTFRB, sa mga nakaraang mga pinuno nito, mas mahigpit ba ngayon? Mas reasonable ba ngayon? O ito pa pababa ang ano nito, nagde-deteriorate ang management nila. Pero nakikita ko ito ang partially. Sa sector dahil lumalabas, hindi ka na pwede magtanong kung ano yung gusto nilang i-implement, pinalaman ang gagawin nila Hindi tulad ng mga nakalipas na panahon, kapag ka nagkakaroon ng problema at transport group, ay nagkakaroon ng mga tinatawag natin na halimbawa, kapanahon na ng mga nakalipas na presidente, nagkakaroon ng patawag mismo sa looban ng Malacanang at pinag-uusapan yung problema. Pero ngayon hindi. Oo, pero ngayon hindi na Pag pumunta ka ngayon doon, halimbawa, pumunta ka ng DOTC, pagpunta mo pa lamang doon, ready ka na, dadalhin ka na doon sa isang wala naman kinalaman doon sa problema mo. Okay, magandang pagkakataon din siguro ito ka-friend para dun sa mga ibang mga kasabi sa transport sector. Kung meron silang mga nalalaman ng mga lugar o mga kanto dyan na maraming kutungan, pwede rin nila i-text sa atin yung kanilang mga hinahin. So, yung ating number is 0915-209-6012. Text lang po. Okay. So, ano sitwasyon ngayon? Yung sinasabi ng the situation on the ground ngayon sa pang-araw-araw na ganito ang level ng traffic. Ano ang mga problema na nililikha nito para sa inyo? Para sa amin, ito'y kabawasan ng aming kita at hindi lamang sa hanay ng transportasyon, kundi doon sa mga mananakay. Alam naman natin na karamihan sa mga manggagawa, mga teacher, etc., mga nag-aaral, ay sa amin sumasakay. Kaya lumalabas ay pareho kami walang kinita. Dahil kung ikaw ay nagtatrabaho, sasakay ka ng sasakyan, late ka, mga 3 beses lang wala ka ng hanap buhay. Kaya gano'n ang mga tatamaan niya. Kaya yung sistema, dapat gumawa ng maayos na programa ang ating gobyerno para lahat. Kaya yung sinasabi nila na maunlad na ang ating bayan, maunlad na ang Pilipinas, umaangat na ang etc. Ano pa yung umaangat? Wala naman kami nakita pagbabago Puro phase out pa nga ang iniisip nila Katulad na lamang ang ginagawa nila, yung model 13 years old model. Sasabihin nila, phase out. Kami na ang namuhunan, galing sa ibang bansa, binigyan ng anak buhay, hindi na kami nabilang sa walang anak buhay. Pero lumalabas, sasabihin nila, itong taon na to, hindi ka na pwede. Dapat doon, nag-isip sila, ito yung ipapalit namin, umutang kayo ba, kaya na lang yung duty para may papatulong yung anak buhay
ninyo. Hindi nagagawa ng government yan. Mr. Perdon, sa inyo, one of the... Matabi at lumalaki yung mga dambuhala na tumatakbo sa kalsada, pero hindi naman lumalaki yung mga kalsadang dinadaanan. Tapos meron tayo yung mga LRT, MRT, na lagi namang sira, na nagiging way din ang tinatawag natin na yung mga tao ay bababa at hindi rin makakadaloy ng tao. Hindi ba nakakalamang kayo pag nasisira? Kasi halos araw-araw sira ang MRT ngayon. Ewan ko kung bakit. Pero sa inyo napupunta yung mga pasahero? Hindi, paramihan kasi sa amin sa mga jeep, sa mga UV, ay yan naman ay dito lamang sa mga EDSA, sa mga national road, na dinadaanan lang naman yung area. Hindi naman talaga yung way na papunta sa amin. Kaya sasakayan sa mga bus. Kaya yung ganong klaseng sistema, talagang hangin ng transportasyon dito sa ating bansa, ay wala talagang pagundal, kundi pabagsak. Mr. Manigo, ako nadadaan ako dito sa teritoryo niyo, dito sa isa nagmamanayaw ako dito sa Quezon area, dito sa site na may circle. Alam naman yung lugar na Visayas Avenue, Mindanao Avenue. Parang lumalala rin ang traffic situation. Dati, nung una akong nagmamanayaw dyan, lagi ginahawa lang. Medyo mabilis ang takbo at hindi ka kailangan mag-ganon-ganon para makadating sa parurungan mo. Pero parang nagbabago. Ano yung mga salubin? Ang aking opinion dyan ay yan ay dahil sa hindi pagkakaisa ng ating mga ahensya ng gobyerno. Dahil hindi sila parang nagtutugma dahil katulad ng in-implement na pinayagan yung mga truck na bumiyahe 24 hours for 2 weeks. Tapos yan, simula nung pinatupad yan, halos kung kami nakaka-8 biyahe sa loob na isang araw ngayon, halos 4 na lang. Dahil So, sa 50% loss in income. Okay. Okay. Bigyan na muna natin ang ating mga texters. Ito, this one is from Mig Katuran of Southern Leyte. Okay, binabati natin ang ating mga viewers dyan sa Southern Leyte. Ang oversupply ng bus, sabihin na rin natin, okay, to lessen traffic congestion in Metro Manila and all cities, all vehicle owners should be required. Get na ang kaharap mo, no? So, alam mo, itong MMDA, anak ito ng MMC, Metro Manila Commission. Dati, panahon pa ni Marcos. At ang idea dito is dahil metropolis na nga, no, hindi pa ganun karami noong panahon na yun, dito sa Metro Manila, magkaroon ng harmony, at least on a policy level, itong mga lugar na to, hindi pag tawid mo sa kabila, iba na. Pero ngayon, may MMDA po, no? Pero parang hari lang sila ng EDSA. Di ba? Pag pumunta ka na, pag pumasok ka na, kumanang ka, o maliwa ka, kung saan, iba na. Wala. It's anyone's game. So, ano ang opinion nyo dyan? Number one, yun yung sinasabi natin, nabanggit kanina ng text, na kailangan ay kung may sasakyan ka, ay mayroon ka tinatawag ng parking area. Ay hindi lang naman yun ang problema, gawa ng ibang mga local government. Kumisan nga, pag may patay, ginagawa ng bululan yung kalsada eh. Kaya hindi lamang pinag-uusapan yung vehicle, kundi may mga bagay na dala ng politika, ay kahit na hindi na mga sasakyan, ay ginagawa nila na doon nilalagay yung mga bangko, etc. doon sa bawat kalsada na pwedeng daanan ng mga sasakyan. Sa subdivision pwede yun eh. Walang problema kung pumarada ka sa tapat ng bahay mo. Basta wala kang problema sa kapitbahay mo. Pero pag pinag-uusapan na natin itong mga main thoroughfares, itong mga daan na talagang daanan ng napakaraming mga sasakyan at vital para sa daloy ng traffic, ibang usapan. Yun ang nag-iisa rin sa mga nagiging problema yun. At saka bukod na rin yung hindi pagkakaintindihan talaga ng government. Okay. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik ba? Ito pang sinasabing kotongan. Sabihin, korupsyon, itong mga enforcer, itong mga kapulisan, yung mga nanguhuli. Ito ba problema nyo pa sa transport sector?
Naging problema yan dahil ang lumalabas, wala nang inilagay ang ating gobyerno sa parte ng pagpapit ng looting, unlooting, etc. sa mga traffic violation, yung mga sign. Ang lumalabas, kung wala kang sign, ang lumalabas, papipilitan ka magbaba, hindi mo alam kung saan ka magbaba pag sasakay. Kaya kung may traffic enforcer doon, pag nahuli ka, automatic, tutulungan ka na. Ngayon, kung halimbawa natin, ang binabaya o obstruction, ang violation na ngayon ay 1,000, ang lalabas doon ay ang gagawin doon, hulihin ka ng hulihin para hindi halata, hindi ka nahulihin sa area na yon, tingkuhan ka na magbibigay. So pagka, ito, isa-isahin natin, pagkakaalam mo, dito sa MMDA, itong mga enforcer na ito, meron pang putungan. Ay, hindi mawawala yun dahil ang lumalabas doon sa laki ng fine and penalty, talagang mapipilitan na magkakaroon talaga ng hulihan. Ibang klase na ngayon, hindi yung spot hulihin ka. Kundi mag-cooperation muna sila ng mga 1 week, tapos makikita yung mga violation mo, makikita yung pagbayad mo, yung hirap ng pagtubos mo ng driver license mo. Kapag ka nahirapan ka na, etc., susunod nun, kakausapin mo na yung mga enforcer doon. Kung nakausap mo na, may lingguhan na yun. Yung lingguhan na yun, ang lumalabas, ikaw naman, lilipitan ka na ng huli. Yun yung nagiging yung problema. Kahit wala kang violation, ultimatum, mahanapan ka ng violation. So itong mga citizen towns dito sa Metro Manila, Quezon City, Makati, Mandaluyong, San Juan, diba, Pasig, lahat yan yung mga traffic enforcer mo, meron din. Iba-iba yan. Lahat sila naman may patong yan eh. Kaya nga lumalabas dito, tinga-tinga na lang yung aming tinikita eh. Dala ng traffic enforcer, etc. Halos lahat kaaway namin. Kaya nga sinasabi namin, kung hindi ka matyaga dito, talaga maalis ka na rito sa kabuhayan. Sabi ni Pangulong Noynoy, daang matuwid daw yun sa kanyang pamahalaan eh. Bakit, kung batay dito sa sinasabi mo eh, parang medyo nag-evolve lang ang korupsyon, hindi na wala. Sa nakita namin, mas lalo nga matingkat ang corruption ngayon eh. Dahil hanggang lumalaki yung penalty mo, lalo lalaki yung corruption mo. Dahil kung halimbawa, ang babayaran mo ay 5,000 at wala ka namang 5,000, kahit wala kang violation, dahil ang nangyayari ngayon ay halimbawa, sinikan ka ng violation, magpabayad ka muna bago mo yung contest, yung huli na papatunayan mo na mali yung huli. Arnelio, dun sa inyo ba, talamak pa itong putungan? Talamak pa po. Dito sa Luzon, Quezon? Talamak. Kasi sa amin, ng style ng mga nanguhulit, gaya ng sinabi ni Ka Efren. Saan? Parang dito po sa may parte ng North EDSA, dito sa may parte ng Muñoz. Kaya po nagkakaroon ng traffic yan ay dahil dun sa tinotolerate po ng mga enforcer, yung mga obstruction ng mga sasakyan dun sa mga main thoroughfares. At yan ay dahil dun sa sinasabi natin putungan. Kasi kung walang putungan dyan, hindi itotolerate yan, nakabalagbat sila dyan. Pero pagkakaalam ko, yung mga ibang transport group, willing sila. So, ibig sabihin, nakukonsinti tuloy dahil sila ay nagbibigay. Kasi sinasabi, para ang kutungan ay mawala, kailangan mismo yung mga kinukutungan, umalma. Ibig sabihin, sumipa. Hindi kayo makisama dun sa maling kalakaran, di ba? Kung sakali namang hindi naman kami makisama, ang mangyayari naman sa iyo doon, kahit na i-contest mo yung laban mo at wala kang violation, swerte ka na sa 2 linggo bago mo makuha yung driver license mo. Pupunta ron, hindi ka rin naman masisiro sa pagbayad. Kundi babayaran ka pa rin. Okay. Bigyan natin itong text ng ating viewer from... May mga pinaplano na kami solution. Number 1, yun sinasabi namin na kami ay pagkakaroon ng tinatawag natin na isang general. Sa bawat area, meron kami general na grand terminal. Tapos yung gagawin namin, lahat ng mga sasakyan ng mga area na yun, doon namin ilalagay lahat ng mga sasakyan. May nakikinig ba? Nakikinig ba ang gobyerno? Hindi na kami base sa gobyerno, private property na. Private mga project na yung aming ginagawa. At parang ang lumalabas ay kung isa kang operator at pagkakaroon ng phase out, bibigyan ka namin ang tinatawag na sasakyan na wala kang ilalabas sa pera. In other words, nagsawa na kayo sa kaasa sa gobyerno, gagawa na kayo ng... kami na mismo ang gumagastos. Naghahanap kami ng mga solusyon. Kaya lumalabas ang ginagawa namin ngayon ay meron na kami project ngayon na darating ang panahon, hindi na pera, hindi na bayad mo, kundi card na. Okay.
Bago tayo magtapos, ka-Efren, binibigyan ko yung pagkakataon para i-address, kausapin ng ating mga viewers tungkol sa inyong mga suliranin. Number 1 po ay kami po sa hanay ng transportasyon ay gusto po namin kayong paglingkuran at lalo-lalo na po sa hanay ng mga jeepney na alam naman natin na karamihan sa atin ay halos sa mahigit sa 50% ay walang hanap buhay. Pag wala po trabaho at sinasakyan ng jeep, kumisan ay kulang ang mga binabayad ninyo, nakakapagpaunawaan po tayo, may nagbabayad ng 5 pesos, may nagbabayad ng kulang, pero sa mga ibang sektor po yan, katulad ng mga taxi, etc., mga LRT, MRT, hindi nyo magagawa yun. Kaya dito po sa amin ay tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod sa inyo. Itutuloy namin hanggang makakaya namin. At kami po at kayo ay kailangan po natin ay magkaisa tayo at magkaunawaan at magpasensyahan kung sakali may kulang po naman kami. Okay, maraming salamat sa inyo. And on that note, hopefully tonight's episode shed light on some of the hottest issues of the day. Join us again next Wednesday night, 8 p.m. here on General Assignment. I'm your host, Miguel Hill. Good evening.